Napatungo si Bianca. Ma'am, I understand po na malaki ang nagawa kong problema, pero I never meant to ruin the relationship. It was nothing but irresponsibility. And what? Isang kahibangan? Napalakas na ang boses ni Madam Celestina. Do you understand the consequences, Bianca? You've endangered our family's reputation, our business, everything. And you will fix this, or at least help mitigate it? Napayoko si Bianca na halos pilit hinahaplos ang sariling braso. Ramdam niya ang bigat ng pananagutan sa bawat salita. Ma'am, I will try po, and I will do whatever I can. Good. Mahinang sabi ni Celestina, bagaman ramdam ang galit sa bawat pagpili ng salita, at isa pang bagay, Marius is serious about this one-year contractual marriage. You're not only helping him to save this reputation, you're helping our family, understand? Yes, ma'am, sagot ni Bianca. Halos bumagsak na ang tuhod sa kaba. Do not fail. Marcos may be forgiving, but I am not. Remember this every time you see him. You are part of this, willingly or not. You have responsibilities now. Tahimik na nagpaalam si Bianca, ramdam ang matinding bigat ng mga salita. Hindi lang siya ang nagbago sa gabing iyon. Ngayon, ang kanyang buhay, trabaho at bawat kilos magiging sentro ng kontrobersiya. Ang temporary marriage hindi lang kasunduan sa opisina, ito'y utos ng pamilyang Mondragon, at ang tagumpay o kabiguan nito ay nakasalalay sa kanya. Habang naglalakad pabalik sa elevator, huminga siya ng malalim. Alam niyang hindi madali ang darating na taon. Sa araw ng kasal, parang Hollywood set ang Mondragon Mansion. Bawat sulok puno ng mga bulaklak, kristal at gintong dekorasyon. Ang red carpet nakalatag para sa mga bisitang kilalang kilala sa mundo ng negosyo, mga investors, partners at kaibigan ng pamilya. Lahat naroon nakasuot ng eleganteng damit, handang saksihan ang engrandeng kasal nila. Si Marcos, naka-tailored tuxedo, tila larawan ng perpektong groom. May lamig sa mata, ngunit may kakaibang liwanag. Ang liwanag ng relief na naayos na ang kanyang problema, kahit pa sa hindi niya gustong paraan. Si Bianca naman, nakaputing gown na simple, ngunit eleganteng nakasuot, ay halos hindi naman makapaniwala sa eksena. Bawat hakbang niya sa aisle ay parang may milyong-milyong mata na nakatutok. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ramdam niya ang kabigatan sa puso niya. Ngunit kailangan niyang ipakita sa lahat na siya ang asawa ni Marcos. Ang seremonya puno ng formalities, speeches mula sa mga magulang at mga toast ng mga kaibigan sa negosyo. Si Marcos at Bianca nagpakita ng pagmamahalan, mga halakak sa eksaktong sandali at mga hawak kamay na nagpapakita ng pagkakaisa sa publiko. Sa isang tabi, may narinig si Bianca tungkol kay Ashley Castro, ang dating fiancé ni Marcos. Narinig niya na si Ashley ay lumipad na patungo ng ibang bansa upang ipagpatuloy ang kanyang career bilang model. Maayos ang kanyang desisyon. Sa ganitong paraan, wala siyang nakakabanggit tungkol sa nakaraan. Ang dating fiancé ni Marcos. Narinig niya na si Ashley lumipad na patungong bansa upang ipagpatuloy ang kanyang career bilang model. Maayos ang desisyon niya. Sa ganitong paraan, wala siyang makakabanggit tungkol sa nakaraan. Para kay Bianca, isang malaking ginhawa ang nalaman yon, kahit may kaunting konsensya pa rin sa puso niya. Pagkatapos ng engrandeng kasal, naglakad sina Marcos at Bianca pabalik sa kanilang bridal suite. Ang silid puno ng mga bulaklak, kandila at malambot na unan. Parang isang eksena na nagmula sa pelikula. Ngunit sa kabila ng romantikong dekorasyon, ramdam ni Bianca ang bigat ng kasunduan na kanilang pinirmahan. Isang taon na contractual marriage. Pagkapasok sa silid, tinanggal na ni Marcos ang kanyang jacket at inalok si Bianca ng upuan. Tumayo siya sa harap niya. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso at walang halong biro. Bianca, bago tayo magpahinga sa unang gabi natin bilang mag-asawa, kailangan nating linawin ang lahat, wika niya. Malalim ang boses. Napatingin si Bianca. Pakiramdam niya babagsak ang lahat sa kanya. Sir, kailangan ba talaga ito ngayon? Oo, this is the foundation of our arrangement, sagot ni Marcos. Humihigpit ang hawak sa papel ng kontrata sa kamay niya. Para malinaw ang lahat, para walang hindi pagkakaintindihan.
Huminga si Bianca ng malalim. Alam niya mayroong punto si Marcos, ngunit ramdam niya ang kirot ng bawat salita. Ang kasunduan natin, paliwanag ni Marcos, ay 1 taon. Wala tayong pakialam sa pribadong buhay ng bawat isa, pero may isang patakaran na hindi dapat baliwalain. Tumigil siya at tumingin diretso sa mga mata ni Bianca. Walang maiinlaw sa iba hanggat hindi natatapos ang kontrata. Napatingin si Bianca. Ang puso niya kumalabog. I understand, sir. Pero, paano kung di natin kontrolado ang damdamin natin? Ngumiti si Marcos. Isang mahinang ngiti na hindi niya ginagamit sa publiko. Pag-uusapan natin lahat ng ito kapag dumating ng panahon na yon. Pero sa ngayon, kailangan nating respetuhin ang kasunduan. Ito ay para sa proteksyon ng bawat isa at ng pamilya natin. Tahimik si Bianca. Iniisip ang kahulugan ng bawat salita. Sa loob ng 1 taon, bawat galaw, bawat desisyon at bawat emosyon nila ay naka-frame sa kasunduang iyon. Walang puwang para sa impulsive na damdamin. Walang puwang para sa maling hakbang. Fine, mahinang sagot niya. I will follow the terms of this contract. Tumango si Marcos, tila konektado sa sagot. Good, now let's try to rest. Wika ni Marcos at tumakbang patungo sa kama. Umupo si Bianca sa tabi niya, ramdam ang bigat ng gabi. Ang unang gabi nilang mag-asawa hindi romantiko. Wala ang halik, wala ang init ng damdamin. Isang umaga, habang naghahanda si Bianca sa kanyang kwarto, maingat niyang inaayos ang sarili. Pagkatapos ay nagpunta na sa kusina para maghanda ang pagkain nilang mag-asawa. Lumapit si Marco sa kusina, nakaredy na sa pagpasok sa trabaho. Bianca, tawag niya. Mahina at tiya may iniisip. Huminto si Bianca sa paglalagay ng kape sa tasa. Marcos? Mahinang sagot, ramdam ang kaba sa dibdib. Don't come to the office anymore, wika ni Arcos. I already told them you resigned. I don't want you involved in the company. I don't want any more issues. Napahinto si Bianca sa ginagawa niya at napatingin kay Marcos. So you want me to stay at home? Yes. Just stay here, Bianca. Be safe. Be at home. Hindi nakalabas sa bibig niya ang mga salita na gusto niyang sabihin, na ito'y parang pagkakakulong, na parang nawalan siya ng sariling buhay, ngunit alam niya, wala siyang choice. Ito ang kasunduan at kailangan niyang sundin para sa kapakanan ng kontrata at ng reputasyon nila. Tumango si Bianca. I understand, Marcos. At yon ang simula ng bagong buhay niya. Isang buhay bilang housewife sa bahay ng asawa niya. Ngunit sa loob ng ilang linggo ramdam niya ang pagbabago sa kani-kanilang relasyon. Halos laging late si Marcos, bumabalik sa bahay na pagod, tahimik at tila iniiwasan ng kahit anong matagal na usapan. Kapag nagkakasalubong sa kusina, simpleng tago lamang o nagbabalik ng simpleng good morning o good night. Ramdam ni Bianca ang lungkot, para naging estranghero ang taong dati niyang nakakasama sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Wala nang tawanan na gaya sa opisina, wala nang konting pagkakatuwaan sa trabaho at ang gabi naging tahimik at malungkot. Sa bawat araw na lumilipas, sinusubukan ni Bianca na mag-adjust, magkasipag sa bahay, magluto, maglinis at mag-organisa ng lahat. Ilang buwan pang matuling lumipas, maaga pa lang, abala na si Bianca sa kusina. Kasama niya si Aling Martha, matagal lang kasambahay ng pamilya ni Marcos. Habang naghahanda ng almusal, ang aroma ng kape at pritong itlog ay pumapawi sa init ng araw. Ngunit hindi ito sapat para ipagtabuyan ang init na nararamdaman ni Bianca sa puso niya. Bianca, dahan-dahan lang ha? Payo ni Aling Martha habang pinupunasan ng mesa. Ayokong masaktan ka sa sobrang bilis ng paggawa mo. Napakasipag mo naman, iha. Ngunit bago pa niya maayos na maiposisyon ng mga plato sa mesa, biglang nakaramdam na matinding hilo si Bianca. Napalingon siya kay Aling Martha, nanginginig ang mga kamay at agad na sumuka sa tabi ng lababo. Iha, okay ka lang ba? Tanong ni Aling Martha, halatang nag-aalala. Huminga na malalim si Bianca, tinakpan ang bibig niya habang pinipigil ang pag-iyak. I'm fine po, just a little dizzy. Ngunit napansin ni Aling Martha ang halatang pagkahilo sa mukha ni Bianca. Hinawakan niya ang pulso nito. Hala, bata ka, matagal ka na bang ganito? May iba ka pa bang nararamdaman? Napatingin si Bianca, ramdam ang bigat sa puso niya.
Hindi po, hindi naman po. Siguro nga po busog lang ako o konting init lang. Mahinang paliwanag niya. Ngunit hindi pumayag si Aling Marta. Inawakan niya ang balikat ni Bianca at nagtanong ng diretsyo. Tama na yan, anak. Alam mo, minsan ganito ang sintomas kapag buntis ka. Huwag mong ipagwalang bahala. Baka may mangyari sa'yo. Biglang kumabog ang puso ni Bianca. Para bang tumigil ang mundo sa paligid niya. Buntis po? Halos maiyak siya sa takot at kaba. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagkakataon. Ang mabuti pa magpahinga ka muna at baka mapano ka pa, saan ni Aling Marta. Tumango na lamang si Bianca bago umakyat pabalik sa kwarto. Matapos ang nakakabagabag na umaga sa kusina, hindi na kontento si Bianca sa hinala lamang. Ramdam niya na mayroong malaking pagbabago sa kanyang katawan at kailangan na iyon na malamang manang-tiyak. Kaya pumunta siya sa pinakamalapit na botika at bumili ng isang pregnancy test. Pagbalik sa bahay, pumasok siya sa banyo, sinara ang pinto at dahan-dahan na binasang instructions. Habang naghihintay ng resulta, ramdam niya ang tibok ng puso niya na tila na gustong mawala ng puso niya. Isip niya, paano kung totoo? Paano kung hindi? Matapos ang ilang minuto, dahan-dahang lumapit siya sa test kit at tiningnan ang resulta. Dalawang malinaw na guhit ang tumambad sa kanya. Dalawang guhit. Buntis siya. Di niya maiwasan na mapaiyak. Ang emosyon ay halong ligaya, takot at kaba. Sa isip niya, bigla niyang naisip ang isang tanong. Paano kung matapos ang isang taon? Paano kung tapos na ang kontrata namin? Paano kung kailangan ko ng mag-isa ang pagpapalaki ng anak namin? Ngunit sa likod ng lahat ng takot na yon, naramdaman niya rin ang init ng pagmamahal. Para sa sanggol, para kay Marcos na kahit binabaliwala siya, ay unti-unti nang napapalapit sa kanya. Pero hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa kanya ang balita, ngunit alam niya, kailangan niyang gawin. Pagkatapos huminga ng malalim, kinuha niya ang telepono, tinawagan si Marcos. Sa kanyang isip, maaaring magalit, magulat o masakta ng asawa, ngunit sa kabilang banda alam niya, ito ay hindi po pwedeng itago. Marcos, may kailangan akong sabihin sa'yo, mahinang wika niya. Halos nanginginig na ang boses. Bianca, ano yun? Tanong naman ni Marcos. I'm pregnant. Buntis ako, Marcos. Sandaling natahimik sa kabilang linya. Para bang tumigil ang mundo ni Marcos at hindi niya alam ang mararamdaman ng mga oras na iyon. Kaya hindi niya namalaya na naibaba na pala niya ang telepono. Mula nung araw na sabihin ni Bianca kay Marcos ang balita, ay hindi na naging pareho ang mundo nila. Para bang may binuksang pinto sa puso ni Marcos. Hindi niya may paliwanag, pero simula nang marinig niyang salitang buntis ako, may kung anong lambot at ligaya ang kumurot sa loob niya. Maaga siyang umuwi mula sa opisina. Hindi niya na tinapos ang 3 meeting na nakahanay. Hindi mahalaga ang reports, hindi mahalaga ang investors, ang mahalaga ay si Bianca at ang sanggol. Pagdating niya sa mansyon, nadatnan niya si Bianca, hawak ang tiyan, halatang kinakabahan at litong-lito. Lumapit si Marcos at sa unang pagkakataon, walang alinlangan niyang hinawakan ang kamay nito. Let's go to the doctor, malumanay niyang sabi. Marcos, baka mali lang yung test, ayoko mag-expect. He smiled softly. Then we will confirm it together. You're not alone, Bianca. At doon, pumatak ang luha ng dalaga. Pagdating nila sa ospital, ramdam ni Bianca ang sobrang lamig. Hindi niya alam kung dahil ba sa aircon o dahil sa kabang nadarama niya. Hawak-hawak niya ang kamay ni Marcos habang naghihintay sa OB-GYN room. Ang totoo, di pa rin maiwasan ni Bianca ang mag-isip. Paano kung hindi magustuhan ni Marcos ang resulta? Paano kung magbago ang isip nito? Pero iba ang Marcos na kasama niya ngayon. Tahimik pero nakangiti. Pagpasok nila sa loob, mahina silang binati ng doktor. So, we're here for confirmation. I see. Tumango si Bianca habang mahigpit ang kapit kay Marcos. Nag-umpisa ang ultrasound. Natigil ang lahat. Ang lamig ng gel sa tiyan niya ay napalitan ng init ng tensyon. Pag-on ng screen, unti-unting lumitaw ang maliit na bilog na gumagalaw. There, sabi ng doktor. Congratulations! You're about 8 weeks pregnant. Napatakip si Bianca sa bibig. Mabilis ang pagluha. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makahinga. Ang puso niya parang nagwawala sa takot, tuwa at pag-asa.
Pero ang reaksyon ni Marcos ang pinaka nagpatibok sa puso niya. Umangat ang mukha ni Marcos at para siyang batang nakakita ng himala. Niyakap niya si Bianca ng mahigpit. "Bianca, we're having a baby." Bulong niya, puno ng tuwa at emosyon. "Marcos?" Tanging na isagot ng dalaga at tuluyan na ngang bumigay ang mga luha niya. Hinawakan ni Marcos ang pisngi niya at pinunasan ang mga luha. "Thank you for giving me a family. Hindi mo alam kung gaano mo ko pinasaya." Sa unang pagkakataon, ramdam niya na kumpleto ang pagkatao niya at nakalimutan niya ang kasunduan nila.